Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 9 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang naglalakbay si Arthur at ang kanyang grupo patungong Ceres City, bigla silang napalibutan ng isang pangkat ng mga tulisan. Ang hindi inaasahang pag-atake ay nagdulot ng matinding galit at inis kay Arthur, na napagtanto kung gaano siya naging ligtas sa isang protektadong mundo. Naalala niya na sa bawat mundo, may bahagi ng kasamaan, at ang mga bandido na ito ay isa lamang halimbawa. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang punyal, narinig niya ang pinuno ng mga tulisan na nagbilin sa kanyang mga tauhan na huwag sirain ang kalakal na nagpakulo sa kanyang dugo. Alam niyang itinuturing sila bilang mga bihag o pag-aari. Handa na siyang lumaban, ngunit bago siya makagalaw, biglang yakap siya ng kanyang ina, si Alice. Sa init ng yakap nito, kahit sandali, naalala niyang hindi siya nag-iisa. Sa labas, nagsimula na ang labanan. Bumuga ng mga palaso ang mga tulisan, at agad naman itong sinalubong ni Reynolds, ang ama ni Arthur, kasama ang kanyang mga kakampi. Lumaban sila ng buong loob, umaatake habang sabay na pinoprotektahan ang isa't isa. Habang umiigting ang labanan, isang palaso ang lumipad patungo kay Arthur, ngunit agad itong napigilan ni Angela Rose na mabilis na sumaklolo. Sa gitna ng kaguluhan, pinagmamasdan ni Arthur si Jasmine, na nahihirapan sa laban dahil sa kalamangan ng kanyang kalaban sa abot ng pag-atake. Napaisip siya kung dapat ba siyang tumulong, ngunit bumalot sa kanya ang pag-aalinlangan, may laban ba siya sa isang ganap na augmenter sa kasalukuyan niyang katawan. Bago pa siya makapagdesisyon, isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa kanilang sinasakyan. Si Reynolds, may dugo sa kanyang bibig, ay bumagsak sa karwaheng kinalalagyan nina Arthur at Alice na naging sanhi ng pagkasira nito. Namutla si Alice at agad na lumapit sa kanyang asawa, nanginginig ang mga kamay sa pag-aalala. Napatingin si Arthur sa kalaban ng kanyang ama at galit niyang natukoy na ito ang pinuno ng mga tulisan. Mas lalong nag-alab ang kanyang galit, ngunit mas inuna niyang alalahanin ang kondisyon ng kanyang ama. Agad niyang hinimok ang kanyang ina na pagalingin si Reynolds, ngunit laking gulat niya nang makita itong nanginginig, tila natatakot. Lumuha si Alice at, sa tinig na puno ng paghati, inamin niyang hindi niya magawa. Napako si Arthur sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang ina, na isang manggagamot, ay dapat kayang lunasan ang sugat ng kanyang ama, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinilit ni Reynolds na ngumiti at sinabing hindi nakamamatay ang kanyang sugat. Gayunpaman, halata kay Arthur na pinipilit lamang nitong ipakita na maayos siya. Sa kabila ng lahat, matibay ang paninindigan ni Reynolds at nagbigay siya ng mahigpit na utos kay Arthur. Kapag sinimulan na ni Alice ang pagpapagaling, tiyak na magiging target siya ng mga tulisan. Habang kaya niyang harapin ang pinuno ng mga kalaban, hindi niya magagawang protektahan si Alice at si Arthur ng sabay. Kaya't ipinagbilin niya kay Arthur na dalhin ang kanyang ina at tumakbo pabalik sa dinaanan nila nang hindi lumilingon o tumitigil. Nanginig ang dibdib ni Arthur sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya matanggap ang ideya na iwan ito. Mabilis siyang tumutol, iginiit na kaya niyang lumaban. Ipinakita na niya dati na may kakayahan siyang makipaglaban. Ngunit sa halip na makipagtalo, marahang tinapik ni Reynolds ang kanyang ulo, isang kilos na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa mahigpit ngunit mapagmahal na tinig, tinawag siya ng kanyang buong pangalan, Arthur Lewin, at sinabing alam niyang may kakayahan siyang lumaban. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagkakatiwala niya ang kaligtasan ni Alice sa kanya. Sa huli, isang simpleng kahilingan ang iniwan ng kanyang ama, ngunit ito ay may bigat ng isang amang buong pusong naniniwala sa kanyang anak, ipinagbilin niyang protektahan niya ang kanyang ina. At dito nagtatapos ang chapter 9 ng The Beginning After the End. Patuloy lamang po sa pagsubaybay ka TV para sa susunod na kabanata. Maraming salamat at paalam.